Labas. Then, pagbalik nyo dito sa group, click nyo yan. Then, highlight. O, diba? Ano na siya? Na-associate na siya. Ito na yung mga one-way slab natin na hallway. Then, next is create ka ulit. Click mo yung create, tapos floor. Ngayon naman is second floor. Hallway pa rin. Kaya lang two-way slab na tayo. Diba? Click mo okay. Then, iselect mo na yung may mga two-way. Ayan. O, diba? Then, associate mo na lang. Ayun. So, click mo dyan. Diba? Highlight mo. O, na-highlight niya na. So, ganun lang siya kadali mag-group. Then, gawin nyo lang ulit. O, ano nyo dito? Anong tawag nyo dyan? Lahat dapat mag-group nyo. Yun lang naman mahalaga. Diba? Ayan. Okay na? So, kung nag-group nyo na, ayan. So, goods na. Basta, di ko na ituloy ito ha. Lahat yan, i-group nyo lang ganyan. Isa-isayin nyo. Then, ayun. So, tingin kayo dito. So, ngayon, maglalagay na ako ng dead load doon. So, pindutin nyo tong dead load sa right side. Then, click add. Add. Ay, sorry. Nakalimutan ako. So, pakiselect muna lahat. Okay? Ano nyo lahat? Ito. Display whole structure. Then, click nyo sa dead load. Click nyo dead load. Sabay add. Tapos, ayan, self-weight. Add nyo yung self-weight. Diba? So, pag na-add na, click nyo to, then assign to view. Kasi lahat yan kailangan natin ng self-weight. Ayan. So, lahat sila, i-consider natin yung self-weight. Kaya kung mapapansin nyo sa beam, di ba? Huwag nyo isama doon sa may mga beams. Ang isasama nyo lang sa beam kung may kinikerry ba siyang mga partition, hollow blocks, etc. Di ba? Huwag nyo isama yung self-weight kasi yung STAAD na bahala dyan sa self-weight. Okay tayo? Si STAAD na bahala kay self-weight. Yan. Sige. Okay na kay self-weight. Okay. Next, punta tayo ulit kay dead load. Click mo si dead load. Ayan, then add. Click mo na yung add. Then, punta ka dito kay floor load. Ayan, floor load. Ayan. Tapos, ano nga sabi natin? Doon sa hallway, di ba, ang gagamitin natin is, kunyari lang, na-compute mo, 3.3 kPa. So, type mo lang, negative 3.3. So, bakit negative, sir? Kasi pababa, di ba? Pababa yung load mo. So, negative 3.3. Then, kung sa one-way mo i-assign, click mo yan, one-way distribution. Tapos, select mo si group. Ayan. Anong group siya? Ito. Second floor, hallway, one-way. Then, add. Ayan. Di ba? So, pag kinlik ko to, di ba? Ayan, na-assign na siya. Yan. Wala na kayong gagawin. Huwag nyo nang gawin yung mamano-manuhin nyo, di ba, sa may slab, tapos ipapasa nyo kay beam. Hindi na. Si STAAD na bahala mag-compute doon. Mag-o-compute niyan. Yan. Then, ganun ulit. Click mo sa dead load, tapos add. Then, floor load. Tapos, type mo, negative 3.3. Sabay, group. Then, second floor, hallway, two-way. Di ba? Hindi na siya one-way. Huwag nyo i-click to kasi nga two-way siya. Then, add. Pag-click nyo, ayan na siya. Di ba ito na yun, yung inaral niya sa structural theory, yung may mga trapezoidal, may kapag two-way slab. Ayan. So, yun, ganun lang. Gagawin nyo lang isa-isa nyo. Input nyo lang isa-isa per group. Then, pagdating sa roof deck, di ba, hiwala yan. May roof deck kayo, ganyan. Dapat mabuo nyo lahat yan. Mapuno nyo ng load. Then, ganun din. Pagdating sa live load, click nyo tong live load, add. Tapos, ayan, floor load. Tapos, kunyari, negative 4.8. Tapos, one-way. So, one-way distribution, add. Then, ganun lang. Click mo ulit to. Parehong 4.8. Tapos, tanggalin mo lang to. Kasi nga, two-way na siya. Then, add. Pag-check nyo, ito na siya. Loadings yun, di ba? Ayan. Ganun na siya kadali. So, ganun lang mag-assign sa mga slab. Kailangan mo lang gawin is, i-ano siya, i-group. Okay, naka-group lang siya dapat. So, okay na tayo kay slab. Okay na kay slab. Okay na. So, ngayon, syempre, dito na tayo sa mga beams.
Kaya nga pinalagay ko sa inyo. Ito siya. So, click mo lang ulit si dead load. So, kung based sa framing plan nyo, di ba, or sa elevation plan, sa plano nyo mismo, lahat ito nakapaikot na hollow blocks. So, select natin ulit si second floor. Select natin yung second floor. Then, view selected. Ayan. So, di ba, sabi natin, kunyari, ito lahat yan. Ito lahat yan is may hollow blocks tayo nakapaikot. Ayan. So, i-input mo lang kung ilan yung dead load na compute nyo. For example, 8 kN per meter. So, punta ka lang kay dead load, then add. Click mo yung add. Tapos, click mo member load. And then, type mo dito, negative 8. Ayan, negative 8 kasi pababa. Close. Then, ngayon, select mo to. And click mo to. Yung negative 8 na yan. Select mo yan. Select mo yan. Select mo yan. Select mo yan. Then, click mo tong assign to selected beams. Then, assign. Dapat nakaklik to ha, yung negative 8 na yan. Tapos, yes. O, tingnan natin sa 3D. Ayan. Ito na yung hollow blocks mo. Di ba? Naka-assign na siya. Yan yung mga CHB. Okay po. Okay tayo dyan. Okay. Yan. Ano na sundan? Then, for example, meron kang interior wall dito. Interior partition, di ba? Kunyari, dito siya nakalagay. Kaya lang, hindi buo. Kunyari, dito lang banda. Nasa gitna lang. Ayan. Nasa gitna lang banda. So, gagawin mo is, click mo yung Shift-E. Ibig sabihin, ito yung start. Ito yung end. Diba? Then, sukatin daw natin. Ilan sukat nito? Ayan, 3.5 meter. So, ibig sabihin, 1.75 dapat. Itong part na to, 1.75. So, paano tayo maglalagay dyan ng CHB? So, ganun lang. Click mo tong dead load. Then, add. Tapos, member load. Yan. Kunyari, negative 7C. Interior partition. So, ano tong D1 natin? So, saan siya nag-start? So, doon sa starting natin. Dito, di ba? 0. So, 0 yan. Then, anong dito natin? Ilan yung haba niya? Or, I mean, saan siya magtatapos? So, andito. Sa may 1.75 banda. So, type mo lang 1.75. Then, add. So, andito na siya. Then, ngayon, click mo na tong beam na to. Tapos, naka-click yan. Then, assign. Assign to selected beam. O, ayan na siya. Diba? Tingnan nyo. Ito lang yung may loadings. Dito wala. Then, kunyari, ano may tanong? Sir, paano po kung yung wall is wala doon sa intermediate beam po nakatama? Like, parang sa loob siya ng slab. Kunyari, nandito banda. So, di ba Opo. may binanggit sa code na, anong tawag doon? Yung use 1.0 kPa. Yan, basahin niyo yung code, mayroon siyang pinapagamit. Pero medyo maliit yun eh, parang pan-drywall yun. Kapag mismong wall, kunwari sa HB, i-convert mo lang siya kay pressure. So, paano yun? Kunyari, itong part na to. Dito tayo. Kunyari ito, di ba? Naglagay tayo dito ng, meron ka ditong partition. Ayan, may wall ka dito. Diba? Ayan, may wall ka dito, kunwari. Ayan, tama, di ba? So, gagawin mo, convert mo siya sa kilonewtons, then i-divide mo lang na area. Okay? Ano ba itong aso ko? Kulit-kulit. Hi. Yuji. Ayan. So, paano lang yun? So, di ba kunyari na-compute mo na to in kilonewton per meter? O, multiply mo lang ng length, magiging kilonewtons na siya. So, for example, 10 kilonewtons. Di ba? 10 kilonewtons. Lumabas. Yan yung total weight ng buong hollow blocks. 10 kilonewtons. Then, i-divide mo lang siya dito sa floor area. So, divide mo lang siya ng 3 divide by 3.5. O, ilan lumabas? 0.95. So, parang ganun nga, di ba? Parang, ano siya? Yung approximate ng ano. So, itong loadings na to, isasalpak mo sa loadings ng slab. Di ba? Ano mo sa loadings ng slab? Wait lang.
So, itong na-compute mo na yan, kunyari itong slab na to, may mga CHBC dyan, kunin mo yung total weight, then divide mo ng area, in kPa na lalabas, di ba? So, add mo na siya dito sa dead load. So, may plus ka pa, kunyari, na 0.9 kPa, di ba? Kasi meron kang interior partitions. Yan, dito mo lang siya ilalagay. So, additional siya doon sa, yun nga, sa dead load ng slab. So, okay tayo dyan? Nagets. Yes po, sir. Ayan. So, ganun lang kapag meron ka dito, kunwari. Hindi siya mismo sa intermediate beam. Ayan. So, tanggalin mo lang to. Ayun. So, ganun lang. So, meron ba ditong block A? So, may nakalimutan ako ilagay. Meron ba dito sa... Ay, block C. Meron dito. Block C tayo dito. So, pakisabi na lang dito sa kanila. So, ito hindi ko na ituro. Nakalimutan ko kahapon sa inyo. So, ito naturo ko na sa inyo lahat. Basta ganun lang gagawin nyo, no? Ilalagay nyo lang isa-isa. So, ito yung hindi ko na ituro. So, last part natin, itong part na to. Ano to? Di ba ito yung beam na sasalo ng iyong stair? Ayan, sasaluhin niya ng stair. Ayan. So, hindi ko alam kung naisama nyo ba sa may pinapagawa ko. Kagaya nitong beam na to, sasalo ng stair. Siyempre, i-compute nyo yung dead load ng stair, tama? Tapos, sasaluhin ng beam na to. Okay tayo dyan? So, volume lang yon, di ba? Ano ba mag-additional dito? Ayan, kunyari, ito yung hagdan mo. Di ba? Ito yung hagdan mo. So, kukunin mo lang yung volume. Kunin mo yung volume niyan, then multiply mo sa unit weight ng concrete. So, yun na yung kinikerry mo. Diba? Kaya lang, hindi yung buong hagdan. So, paano ba yung distribution nitong sa hagdan? Kunyari, ito yung beam na pinapatungan ng last step. Hindi si buong hagdan yung magkikerry niyan. So, ang ginagawa dyan is kalahati-kalahati. Kasi di ba yung unang step natin is nakapatong sa may ground, kunwari. So, gagawin mo lang, yung kalahati na to, ang magkikerry niyan, ito. Then, yung kalahati na yan, yun ang ipapakerry mo dito sa beam na yun. Okay tayo dyan? So, UDL din yung lalabas dyan, uniformly distributed load. So, critical yung part na yan. Kaya, pakisama dapat yan. Si stair. Yan. So, kunyari, itong part na to, di ba, sasalo siya ng stair. Yan. So, may UDL kang ilalagay dito. May papatong kang uniformly distributed load. Ayan, so masundan. So, ganun lang. Isa-isayin nyo lahat. Lagay nyo sa roof deck. Lahat ng mga beams dyan. Kung may mga partition, etc. Dapat lahat yan puno. No? Puno. So, gusto ko makikita una sa report nyo is etong STAAD. So, screenshot nyo tong model. Lahat yan. Yung buong model na yan. Una, ito, yung ganito. Yan. Ganyan. Screenshot nyo. Tapos, tanggalin ko muna to. Ito, kasama lahat ng loadings. Click nyo lang yan. Click nyo para lahat masama. Diba? Self-weight. Yan. So, highlight nyo yan lahat. Screenshot nyo yan. Then, etong part na to, kunyari ito, yan. Screenshot nyo do. Dapat makikita ko yan. Yung materials na ginamit nyo, double-click nyo yan. Screenshot nyo yan. Yung mga properties, ayan. Screenshot nyo yan. Dapat makita yan. Yung mga pinanggawa nyo. Yan, ganun lang. Yan yung makikita ko. So, okay na? Ayun, ganun lang yung gagawin nyo sa STAAD. Basta, ganun na kasimple.